Samahan nyo kami buksan lahat ng regalo na natanggap ni Gael sa kanyang dedication. At etong araw na nga rin na to ang pag-uwi nga nila sa Abra. Tingnan nyo naman si Gael nga mga mare o daming lola. Kaya naman maagang maaga pa lang ay sayang-saya na siya. Bali ayun nga papaliguan nga si Gael nga mga mare. Kaya kinuha na nga rin ni mama para mapaliguan na nga. Nako talagang mga ngawit ka. Paano ba naman tingnan nyo naman si Gael ngayon? At pagkatapos nga nun tingnan nyo naman na magpinsan na akala mo nagkakaintindihan. Nakikipagdaldalan nga rin mga mare si Gael sa pinsan niya. Sa susunod ay pares na nga silang tumatakbo-takbo dyan at naghahabulan. Nakakatuwa nga lang babae at lalaki nga sila mga mare. Tingnan nyo willing-willing nga itong si Gael sa pakikipag-usap nga sa ate niya. Siguro napansin niya na bata nga ito at gusto niya ng kalaro at eto nga tulog na tulog nga sa lola niya din. Basta maheli mo kasi itong bata na to at inaantok yan ay talagang matutulog nga yan. Ngayon na nga rin namin naisipan na buksan nga yung mga regalo nga ni Gael mga mare at eto nga yung mga regalong mga natanggap niya. Maraming salamat po sa lahat ng regalo sa ninong at ninang. Kahit nga hindi ninang at ninong ay talagang may regalo. Maraming salamat po. Hindi ko na nga rin babanggitin lahat ng pangalan pero salamat sa inyo. Kakatuwa lahat ng regalo ay talagang magagamit nga ni Gael. Saktong-sakto ay talaga naman mga maring hindi na nga kasya sa kanya yung damit. Ito nga ang hawak ko ay sakto nga sa kanya to dahil nga mainit na naman nga ang panahon. Hindi na muna nga ako bibili lang damit kasi nga ang dami nga rin nagregalo ng damit. Ang galing nga lang din nila mga mare kasi yung binigay nila ay talagang magagamit ni Gael ng matagalan at eto tulad nga nito oh. Abay ang cute nga mga mare ng design. Alam nyo ba mga mare bago ko nga to buksan ay talagang napapangiti nga ako. Hindi naman sa amin tong regalo na to para kay Gael to pero sobrang saya ng puso namin. Kasi ganito pala makatanggap ng maraming ang regalo. Yung batang hindi nakakatanggap ng regalo noon ay ngayon nararanasan na magbukas ng regalo kahit hindi sa kanya. Kasi ganito pala ang pakiramdam nagbubukas ka ng regalo. Talagang bawat regalo ay may excite ka kang buksan. At eto nga mga mare, tinignan ko nga rin kung kanino nga ito galing. Tulad nga nito ay talagang gamit na gamit niya nga to mga mare kapag aalis nga kami. Kami nga rin mga mare nagbigay ng cash pero syempre di ko na rin papakita ngayon. Pero thank you nga po sa inyong lahat sa lahat ng bumunta. Nakakatuwa kasi halos lahat ng inimbitahan namin ay pumunta talaga kahit nga sobrang abala nga sila sa buhay. Kaya naman salamat sa nagbigay ng oras para nga sa dedication nga ni Gael. At eto natuwa nga din ako mga mare dito. Tamang-tama nga to kay Gael kapag nga marunong-runong na siya makakita tapos makakapagbasa-basa siya ng ganyan. Pagkatapos nga naman nun, ito naman ang tinignan ko nga mga mare, yung magkakamukha nga ng kulay na balot. Abay, unang kita ko pa nga lang natuwa na nga ako dito mga mare kasi ang gaganda nga naman ng mga damit nga ni Gael. Tamang-tama kapag nga sobrang laki na nga niya, ay magagamit niya na nga ito. Hanggang 6 months lang siguro niya ito magagamit. Ko kasi nung nakaraan, ay bala ko na nga bumili nga ulit ng damit niya. Kasi nga yung mga damit niya na binili ko ay talagang nagsisipagliit na sa kanya. Pero nung nakalagay nga dun sa damit ay 3 months pero 2 months pa nga lang siya kasi hindi na nga kasya. Marami pa rin pala nagtatanong kung ano nga daw ba yung gatas nga ni Gael. Bakit nga daw ganun? Mix nga siya mga mare. Lalo na nga kapag umaalis ako sa bote nga siya pero kapag andito lang din naman ako sa akin. Kasi nga tuwing may nakakita sa kanya palaging tinatanong kung ilang buwan na nga siya. 2 buwan pa nga lang po si Gael nga natin. Pero tinanong ko rin naman nga sa pedya kung okay lang ba yung ganun niyang katawan. Sabi naman ng pedya niya, okay naman daw yung height niya tapos nga mga mare yung timbang niya. Sakto lang naman mga mare. Sadyang matangkad nga lang daw si Gael kaya ganun. At eto nga may bib pa nga siya sa kamedyas. Tamang-tama panglakad nga ito para hindi na rin ako bibili. Pagkatapos ko naman doon ay chinek ko na nga rin to mga mare. Andito nga si Bibi ay talaga man tinutulungan nga ako magbukas. Ito rin isa na naman nga panlakad lalo na kung sakaling magbagyo tayo tamang-tama to sa kanya. Sa susunod nga kapag ganito nakalaki si Gael kay Bibi ay talaga naman katuwang ko na rin siya sa mga ganitong bagay. Kasi nung mga oras nga na to ay tulog nga si Gael kaya naman hindi ko na rin naipakita nga sa inyo. Ang cute naman nito. Ang bilis talaga ng panahon at ang bilis talaga magsipaglaki ng mga bata ngayon. Parang inihipan nga ng hangin. Nga palagi namin kasama si Gael ay talagang namamangha pa nga rin ako. O siya, eto naman nga mga mare. Bale 3 nga tong malalaki. At eto nga't binuksan ko na nga rin. Abay, ang bigat pala. Nung nakita nga nila to ay talaga naman naghuhulaan sila. Sabi ng iba, Durabox nga daw. Pero nagulat naman nga kami mga mare. Pagbukas nga namin, tingnan nyo naman. Bay, tamang-tama nga mga mare. Kapag malaki na si Gael, tuwang-tuwa ako. Akala mo nung ako ang sasakay dyan. Kay Mama Rosel nga to mga mare galing sa may-ari nga ng barley. So, magagamit niya to pag 1 taon na siya na kaya na nga maupo mag-isa. Ito na rin siguro magiging banding nga nila magtatay. Pero sa totoo lang kung kami ang bibili nito ay hindi namin to bibili. Pero ayun nga dahil bigay nga sa kanya, abay mararanasan niya magkaroon ng ganito. Kami kasi dati, yung palapa nga lang ng niyog ay nang
hinihila-hila nga namin. O siya, pagkatapos nga nun, eto naman nga. Natuwa nga kami at tiyak na magagamit nga ito ni Gael kapag nga mga mare nagsasanay na siyang maglakad, yung walker. Ito nga, hindi pa nga kami nakakabili nito, kaya naman tamang-tama nga ito kapag naglalakad-lakad na nga siya. Abay, ang kukit nga din ng kulay. Hindi na muna nga namin to ilalabas nga mga mare kasi nga baka madumihan kasi matagal pa naman tong magagamit. Ito naman nga mga mare, natuwa din kami kasi nga buti na lang talaga hindi pa nga kami bumibili ng ganito. Dahil marami na nga kaming nababasa na dapat nga bumili ka ng stroller. Kaya lang sabi namin wag na lang, bubuhatin na nga lang namin si Gael. Pero ayun nga, may nagregalo sa ninang niya. Thank you po pala Ma'am Nera. Ang nakakatuwa pa nga dito set na nga siya. Meron na nga rin siya mga maring car seat. Kaya naman tamang-tama kapag babiyahe nga tayo ng malayo ay hindi na nga natin to iisipin. Pero meron pa naman siyang isa. Kaya lang sa bilis niya nga mga maring lumaki ay talagang hindi na rin siya magkakasya doon. Ito pala ang itsura niya nga mga mare, ang ganda-ganda nga. Sabi nga ni mama, tamang-tama nga to kapag gumagala nga sila maglola sa umaga. Kaya lang kasi mga mare, yung daanan nga dito ay lubak-lubak. Rough road nga, kaya naman hindi talaga rin pwede. Pero siguro nga kapag pumunta tayo sa kung saan-saan tulad ng mall ay pwedeng-pwede nga to kasi nakikita nga namin to. Lalo na nga kapag kumakain nga tayo, hindi na tayo mahirapan kasi nakahiga na nga siya dyan. Marami rin kasi nagsasuggest nito para daw kapag kumakain kami, hindi kami nahihirapan magbuhat. O siya mga mare, sinubukan na nga rin namin. Tingnan nyo naman, nakatulog na ang baby. Talaga namang enjoy na enjoy nga siya dyan mga mare. Ilalabas na nga namin to para nga kapag nagmumurid siya, ilalagay nga lang siya ng lola niya dyan. Paano kasi madalas si mama kapag siya nagbubuhat, nagpapaikot-ikot nga sila sa may upuan. Hindi naman nalata na tuwang-tuwa nga ako. Akala mo ako ang nakasakay. O siya, ayan, papikit-pikit pa nga siyang nalalaman. Tapos nun ay syempre nagutom na naman nga siya. Kaya ayan, kumededi na nga siya. Kaya ang galing-galing nga, humawak na nga ng sarili niya mga mare. O siya, ito naman ang pag-uwi nga nila sa Abra. Dapat nga alas 6 pa lang ay nakauwi na nga sila papunta ng Abra. Pero may nangyari nga hindi inaasahan, kaya naman nga't naudlot. Ayun, alas 11 na nga sila mahigit ng gabi nakaalis. Nagpaalam na nga rin kami sa bawat isa kasi matagal na naman nga ulit magkikita-kita. Hindi na nga rin sumama si Ran kasi nga ay mag-aasikaso naman kami sa bukid. Kaya sila Kuya Mark, Kuya Noli at Naki na nga lang ang babalik nga dito pag alis nga nila. At eto nga sisihan mga mare, naalimpungatan nga ng tulog kaya hindi niya nga alam na aalis na, kaya talagang napakatagal ng tumulala muna nga dito at hindi naniniwalang aalis na sila. Kaya ayun, iniwan sila ng kapatid at ng tatay niya at eto nga nagising na ang diwa kaya ayun, lumabas na rin siya. At ayun nga, sinundan na nga rin ni Ran para sa ganun ay mabidyohan nga ang pag-alis nga nila. Nga namin magdasal muna para humingi nga ng protection at gabay nga ni Lord sa kanilang napakahabang biyahe. Siguro makakarating nga sila doon mga mare mga alas 8 o depende kung maabutan nga sila ng traffic sa daanan. At nagpaalam na nga rin sila tatangkiran. Hindi mo na nga kami umalis habang hindi pa sila nakakaalis. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyong mga mare. Paano ba yan? Bukas na lang ulit.